Nagdeklara na ng state of national calamity sa Pangulong Bongbong Marcos dahil sa malawak na pinsalang dulot ng Bagyong Tino at sa banta ng isa pang paparating na super typhoon. Live mula sa Cebu City, nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, ano ang epekto ng pagdedeklara ng state of calamity, particular dyan sa Cebu? Ang state of national calamity, mas mabilis na makakapaglabas ng pondo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mga apektado ng sakuna. Magpapatupad din ng nationwide price freeze sa mga pangunahing bilihin para maiwasan ang profiteering o pananamantala ng mga negosyante. Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang deklarasyon ng State of National Calamity matapos ang situational briefing kasama ang gabinete at Office of Civil Defense kanina. Sa ngayon, nagbigay na ng 760 million pesos na financial assistance ang Office of the President sa mga apektadong lugar. 50 million pesos ang ilalaan dito sa Cebu. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. I approve that we will declare a national calamity because ilang regions na yan. There will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected. So pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So that gives us quicker access to some of the emergency funds. At Dave, kumusta ang operation dyan ng mga rescue teams dyan sa Cebu? Jiggy, kanina inakyat namin ang sitio Tagoon sa barangay Sapangdako dito sa Cebu City. Isang pamilya ang nalibing ng buhay sa pagguho ng lupa noong kasagsagan ng Bagyong Tino. Mano-manong pinapala ng mga rescuer ang kinatatayuan ng bahay ng pamilya Llevado. Nakuha riyan ang mag-asawang si Misael at Alicia Llevado. Na-recover din ang kanilang panganay na anak na si Lawrence. Pero hanggang ngayon, patuloy pang hinahanap ang 20 anyos na bunsong si Kyle. Kwento ng mga residente, malakas ang hangin at ulan nang marinig nila si Alicia na pinalilikas ang mga bata. Pero bago pa man sila makalabas ng bahay ay gumuho na ang lupa. Pinuntahan din namin ang Sitio Comon na isa rin na nakaranas ng matinding baha. 13 ang namatay roon at dinala sa punerarya. Nakatakda silang iburol sa gym ng barangay. Jiggy, sa ngayon, malaking bahagi ng Cebu City ang wala pa ring tubig at kuryente. Yan muna ang latest, balik sa'yo. Yan po ulat ni Dave Abuel live mula sa Cebu City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.